Ayan, napakaganda po ng nabili ko na oxtail. Siya na pa sa boss kasi malamig ang panahon. Nagti-teenager. Pinakamasarap po pag naglalaga po tayo. Siyempre, para sa akin, pag baka medyo may taba, aasinan ko po ito ng konti. Tapos medyo masahe po ninyo. Hindi po yung masahe na parang gusto nyo na pauwiin nyo yung kamaritesa ninyo at parang gusto nyo lang butakin na buka dahil magluluto na kayo, hindi nyo mapalis. Yan. Massage. Okay na po yan. At sa akin pong nagmamayaman na non-stick pan na niregalo po sa akin ng Finnish mother, ng presyo ay katumbas ng 3 sakong bigas. Di po tayo maglalagay ng muntika dahil ito po, kapal po yung taba. Ito. Kung saan po yung taba, yun po yung ilalagay po natin. Masama ka naman. Yan. Shallow fry lang po natin. Siyempre hindi naman po even. Ibig sabihin yung parting may taba, ayan, medyo isusubsub ninyo. Para mag-release, maglabas po ng mantika. Isipin nyo parang may gusto kong isubsob ganyan. Ano, hindi pa ba titigil? Bruha. Sabi ka na. Ayan. Naprito ko na po yung mga parteng may taba. Pag ganyan, maglagay na po tayo ng tubig. Pag po kayo maglalagay ng mainit na tubig, maganda po talaga yung maligam kami na tubig o malamig na tubig. Para mag-release po yan ang flavor. Bakit konti na tubig ang nilagay mo? Maganda ka. Have patience. Kuya, bakit ka dyan nagluluto sa kawali? Hindi pwede naman sa kalir, pinahirapan mo sarili mo. Ako naman nahihirapan hindi ikaw Manahim ka muna ha. Para magandang presentation. Diba? Yun ang purpose ko. Dagdagan ko na po ng tubig. Lagay po tayo ng asin. Asin pa. Po natin at lagay po natin sa medium low heat. Pag magpapakulo po kayo ng baka para hindi magkalasog-lasog, medium low heat po para ma-maintain. Diba? Kasi pag masyado malakas ang apoy, diba? Baka maging karne norte na. Ayan, kumukulo na po ng maayos. Napakaganda po talaga nitong binigay ng Finnish mother ko na to. Kahit kumulo po siya ng medyo malakas, hindi po siya nag-overflow. Siyempre huwag naman yung sobrang lakas na. Ibig sabihin niya, diba? Pag ganyan po kulo, diba? Sa ibang kaserola, kawali, maapaw, nag-overflow. Ito hindi May design, may 3 butas doon sa kami mahaba dito. Yun pala. Galing. Impressive. Ayan, ito po yung sinasabi ko. Kapag lira-lira na po ang itsura, lira-lira po, it's a Tagalog name. Ibig sabihin, not in one piece, not stable or not stable mind. Lira-lira, in short, luka-luka. Sarili. Pag lira-lira na po, medyo, kita niyo po, umihiwalay na. Lambad na po, umihiwalay na po yung taba. Diba napakasarap tingnan. Lagyan na po tayo ng sibuyas na pula. Sa nilaga po, gusto ko po talaga sibuyas na pula. Mas malasa po kasi ito Sa gusto ko po sa nilaga, ayoko po masyadong yung clear na tignan. Gusto ko may konting kulay ng konting pango. Ito po yung ating liempo bacon style na ang pagkakahiwa. Nilagyan ko po yan ng asin, paminta, saka atsuete oil. Ilalagay ko lang po sa oven ng 200 degrees Celsius. Mga lang po yan. 10 to 20 minutes luto na. 10 to 20 minutes luto na po. Depende po sa sa init po ng oven po ninyo, convection or ordinary. Yan, tikman po muna natin to. Itong ating pinakuluan. Ay, napakasarap. Pag naglalaga po ako, gusto ko pong maglagay ng konting patis, pampalinamnam. Sa sinigang sa kasi nilaga. Yan, okay na po yun. Pampalinamnam. Lagay na po ako ng
bok choy. Yan. Wala po akong nakitang patatas sa rep. Sa bagay nilaga naman po may kanya-kanyang versions di ba? Gawin din po tayo ng repolyo. Takpan natin at pag kumulo, ready na po kasi ako pong overcook ng gulay. Meron pong ihahabol. Meron po tayong masarap na malalaking spring onion o Asian leek. Ito, ayoko po ng overcook. Gusto ko po kasi pag kinain po itong Asian leek, meron pa siyang konting crunch. Ready ka? And then, siyempre itong ating oxtail. Malambot na. Huwag ka namang mag-ibalay. Patience. Yan. Ayusin lang po natin yung present. Ayusin ko po muna para hindi kayo mabuisit. Yan. O, di ba? Hindi na matakpan. Yan lang po natin. Ayan. Ready na po ang ating oxtail nilaga. Yan po yung masarap. Hindi po overcook ang gulay. At ang ating liempo. Luto na rin po. Yan po yung gusto ko. Yung po masyadong dry. May konting crispy. May konting kunat. Pakasarap. Kain na po tayo. Mabuhay! Yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Sama-sama na naman po tayo. Bagong ligo po ako. Kaya hindi po ako naka-bonnet. Nag-hot shower po ako dahil malamig sa labas. At nga medyo okay na po ang pakaramdam. Bago tayong isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya binigyan niyo po sa amin sa araw na ito namin bawat isa po. Tumanggap po ng pagkakamali, maging mapagkumbaba. Humingi po ng kapatawaran sa bawat isa, magmahalan, magbigay. Napakasarap po ang kumilos sa isang nasyon, komunidad, pamayanan, bansa, buong mundo, kahit saan, na wala pong iniiwasan. Kaya na po bahala po sa amin, sinusoko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat natin. Salamat. Sa usawan dyan, sabaw dito. My favorite, pineapple soda na walang asukal. Ito muna tayo ng sabaw. Ano ba ito? Bedodulas, hindi. Halos lahat ng kapitbahay ko po ngayon nagsasauna. Saunas. Siyempre, kailangan English accent sauna. Napakasarap. Kali ko po basmati. Ito, nagigigil, maraming taba. Yan po. Ito po masarap sa sa leek. Asian leek o
spring onion o green onion. Dahil tawag po dyan eh. Ito pong yan po napakasarap ng pagkakaluto. May konting crispiness. Konting kunat lambot. Baksoy. Sasama po lemon, sili, at patis. Pakalambot, sarap. Sarap talaga may higop na sabaw. Gusto pa pag kumakain po talaga may higop po ng sabaw. Gusto ko napapasok po yung bibig ko. Gusto ko po, ewan ko. Gusto talaga mainit. Yan po. Kahit kamain nyo lang Diba? Malambot.
Pag malamig po talaga panahon, sarap kumain po ng gano'n. Mahang tapos may sabaw, winner na winner. Sarap to the bones. Masarap na pagkakaluto po sa gulay. Hindi overcook. Napakasarap. Parang nakabiglang inantok. Ganun pa talaga pag gutom. Napakasarap. Kaya pag magluluto po ako ng oxtail, buntot ng baka. Oxtail po, buntot ng baka po yan. Dahan-dahan po talaga. Tapos, pag kinain nyo, di ba? Masayang masaya kasi hindi nyo minadali. Sarap talaga ito. Pineapple soda. Hindi ko naubos po itong kain kasi may patito po na yung sobrang dry. Hindi po sa ilaw yung kasi galing sa microwave. Matigas.
Sayang, wala pa naman ang bagong sinain. Gusto ko kumain ng kanin. Ano po kasi? Ano po? Matigas. Yan. Makainin po kasi pag nilagay sa rep. Nagtatry tapos pag nilagay sa microwave kahit na po. Nasa ilalim, pero nasa ibabaw. Tigas. Pinatakat ko lang po kasi yung pinggan sa rice cooker. Kasi hindi kasi sarap. Dahil pa explanation, basta may natira po ako. Bago tayo tapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang niyo po sa araw na ito. Naway ang bawat isa po. Mayroon pong napapagsaluhan sa pagkainan. Lahat po may pinagdadaanan po ngayon ay maging maayos po. Sa pagsapit po ngayon ng bagong taon, mas maging mapagmahal pa po ang bawat isa. Marami pa pong taong kaming haharapin at sa ngayon po nagpapasalamat po kami sa buhay dahil nandito pa po kami. Maraming salamat Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po? Maraming salamat na po sa inyo. Oras nila sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi magandang araw. Laban lang.